Noong Kabataan Awardee sa larangan ng paggawa at ngayon ay mayroon ng matagumpay na negosyo. Atin pong kilalanin ang taong ito. Philippines is one of the texting capitals of the world. Bakit nga ba hindi? Gayong halos lahat ng Pilipino ay may cellphone na. Ngunit alam nyo bang dahil na rin sa mga cellphone na ito, isang matagumpay na negosyante ang sumibol. Siya ay si Ginoong Edgardo Santiago, Chairman ng Association of Technicians for Electronics and Communication o ATEC. Almost 10 years ako nagturo doon sa electronics at nakita ko na napaka-in-demand ng cellphone. Kaya nag-ship ako dito na magkaroon ng shop hanggang sa maging linya yung pagtuturo sa cellphone hanggang sa magtayo ako at yung ibang mga kasama ko ng patulong ko na isang training center. Ito nga yung ATEC Training Center at magkaroon ako ng isang co-manage sa TESDA. Diyan ko nakita yung talagang masikat kahit na 7 eskwelahan ang dinaanan yan bago makatapos. Yung trabaho niya, minsan dinadala niya sa bahay. Kumagawa pa rin siya. Mas-minded po talaga siya. Saka matyaga. Seryoso sa trabaho, kaya siya naging successful sa business niya, yung mga ginagawa niya, hindi siya nanloloko ng tao. Hanggat kaya niyang solusyonan, kaya niyang makatulong yan, andyan siya. Magaling makasama, mabait na tao, magaling siyang makisama, lalo na sa ibang tao. Magaling siyang mag-handle sa mga empleyado. Tinuturuan niya rin kami kung ano yung mga dapat namin gawin, kung paano kami rin makisama, lalo na sa mga nag-enroll sa amin sa ATEC. Dahil sa kanyang husay, isa siya sa pinarangalan ng Gintong Kabataan sa larangan ng paggawa noong 2006. Maliban dito, hinahangaan din siya ng mga asosasyong kanyang kinabibilangan at ang formula ng kanyang tagumpay ay simple lamang. Kailangan ng isang sipag natin, isang sipag at saka tutukan mo yung business mo. Kailangan yung tamang plano at yung advice kung sino yung nakakaalam dito. Ang cerebral palsy ay isang karamdamang nakikita ang simptomas habang